Karong kagabhion, ang atong schedule to discuss is about biblical prosperity. Number 46 sa atong pagtuon, kabahin sa biblical prosperity. O ipadayon gyud na nato pagtuon mga kaigsunan kay ang yawa mo offer sa gyud na sig iyang pamaagi gyud. And it is so tempting na ang iyang paagi murag believable sa atong human brain. Acceptable ang mga pamaagi sa yawa sa atong human side, no? Carnality. Pero wala siya durability. Walay promise nga kanabitong sustaining siya. Pero kung dirita sa Ginoo makakuha og prosperity mga kaigsunan, lasting. Lasting gyud siya, mudugay gyud siya. Let's all stand, magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we are so thankful once again and grateful sa imuhang mga panalangin. Daghan kaayo mga panalangin nga imo nagibubo namo Lord, and we believe that there will be more blessings that will come to us as long as we are not going to leave your will, O God, and we are not going to allow Satan to divert our attention. So please help us, dear God, to keep on learning your ways and help us to maintain our faith. And I pray, dear God, that you will allow us, O Lord God, to apply every lesson that we've learned so that our maturity also will grow and our faith will grow, and so that we could share your ways to others, O God. We could make disciples for your glory. Salamat kay Lord sa lesson tonight nga among i-learn, and I pray that you will use me, empower me once again to deliver your message according to your will. Lord, once again, this is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Sowing Generously, Reaping Abundantly. So muna ipasabot, what you sow, you reap, mga kaigsunan. But we are talking about giving. We are talking about planting something, a very special seed, mga kaigsunan, nga ang prinsipyo sa Ginoo, nga kung ang kanang paghatag nimo mga kaigsunan, pilo-pilo ang ibalik sa Ginoo. It is more blessed to give than to receive. So dapat nakapabilin diha ang ato ang pagtuo sa prinsipyo sa Ginoo mga kaigsunan, because kung ulit go ta ana, murag one reason nganong muhatag ta. So, sa may laing reason nganong muhatag ta, naluoy ta. Mas grabe maluoy ang Ginoo. Unsa may reason natong manghatag ta kay nadato na ta? O mas dato ang Ginoo. Di ba? Di kita pwede mga kaigsunan nga maghimog atong kaugalingong reason. But the only reason nganong ato maning i-apply ang giving sa atong kinabuhi, because it is the Lord's plan for His children. It is God's way how to let His blessings be upon us. Dili ni siya pamaagi sa Ginoo mga kaigsunan nga kanabitong para lang mapuno ta, kundili ang panalangin sa Ginoo iyang gi-entrust nato so that we could be more blessed. Nakasabot ta igsoon, we are blessed to be a blessing. That is being more blessed. Kay nagpabilin lang gyud gihapon na lagi ang prinsipyo, it is more blessed to give than to receive. Bisan pag ikaw naa na kay daghang abundant blessing na imong gikuptan, it is more blessed to give than to receive. So nagpabilin gyud na nga prinsipyo. There are three things that we're going to discuss tonight, and number one, the principle of generosity. Ato sa naisgutan mga igsoon, unsa may prinsipyo sa generosity? Naa ni siya prinsipyo. True prosperity comes through giving, not hoarding. Sabot anang hoarding. Imong gipugnan, imong gikuan ba mura og sa business pa, wala nimo gi-release ron kay naay balita nga mumahal sunod buwan, mumahal after 3 months. So imo sang gi-hoard ang mga bugas, imong gi-hoard ang mga pagkaon para inig-release nimo mas dako kag kita, imo rang giunahuna imong kaugalingon. So what about the supply for that particular time? Dili siya maayo. Naniguro ra ka sa imong kaugalingon. So that is not
included sa prinsipyo sa generosity. So, kung gusto ka nga mukita og dako, kung gusto ka mo prosper sa imong business, sa bisag unsa pa nga kanang klase nga panginabuhi, mga kaigsunan, ari gyud na agion sa giving. Dili sa pagpamuhal. Pagpamuhal maning hoarding. Mura bag imuhang gi-control ba? Gusto nimo na naa sa imong mga kamot ang pagkontrol sa pilay maangko niya, pilay maangko niya. Unya di gyud ka maapsan. Kay imo mang gi-control, dapat dili ingon ana. Kung kinsa to ang kugihan, maoy makabenepisyo mga kaigsunan. Dapat ingon ana ang dagan sa ato ang pagpanginabuhi. In Proverbs chapter 11 verses 23 to 26. Ang tudlo sa Bible, mga kaigsunan, the Bible says in 23, the desire of the righteous is only good. Only good. But the expectation of the wicked is what? Wrath. The expectation of the wicked is wrath. Luoy kaayo. Kung wicked ka, wa kay laing mapaabot sa imong kinabuhi. Kung dili, wrath. Pero, if you are the righteous, nindot kayong naa sa unod sa imong kasing-kasing mga igsoon, because it is only good. Sa ato pa sa imong pagpanginabuhi, wala nimo even your own life ha, wala nimo hikaw ang imong kaugalingong kinabuhi, imong allow ang imong kinabuhi na magamit para mahimo kang panalangin sa uban. Mura mag-imong i-push ang ubang mga tao, come on, mahimo ni nato, makaya ni nato, pwede ka mo asenso, tabangan ti ka, I will guide you, bisan pa og way balik nimo. That is true prosperity. Kay dili man ni mga kaigsunan ang mo hatag sa judgment of kanang biblical prosperity, it is not in the hands of men. It is in the hands of God. Kung arita sa kalibutan, kung walay kanang kwarta involved, way lami. Pabito na di kayo magtabang-tabang sa kanang bisag unsa na lang diha kay ngano man unsa may ako ani, kung panalitan tabangan ti ka unsa may ako ani. Pero kung nagtuo ta mga kaigsunan that God's plan is always the best, ayaw pugngi ang imong kaugalingon nga mahimo kang panalangin dito. Kay dili raman produkto pwede i-hoard nimo. Bisag ang imong kaugalingon pwede na nimo pugngan. Kaya unta to nimo siya nga kanang sapnayon lang sa kadali ba? Kaya unta to nimo siya ipatabok lang sa daan good, ingon ana ra ba ka simple? Kaya raman unta to nimo siya nga imo lang sa siya kanang suplayan karong panahon na. Di ba? Para lang makatabok siya ba? Pero imong gipugngan ang imong kaugalingon and you did not become a blessing to the person. So, di gyud ka angayan nga makaangkon sa prosperity nga gi-prepare sa Ginoo para sa atoa nga iyang mga anak. Again ha, dili gyud ka compare ang prosperity aning kalibutan na sa prosperity nga pwedeng ihatag sa Ginoo nato. Sayang mga igsoon. Sayang, and that is why ang makapabilin ra gyud na anak kanang good intention sa atong kasing-kasing is the Holy Spirit. Always rely on the guidance and teachings of the Holy Spirit. Ang Biblia mo'y gihatag sa Ginoo nato to maintain that goodness within us. Outside sa Bible, mga igsoon, di na nakakita. Pwede man ta mag-una-una, this is good for us or for you, it is good. But is it good for others? Muna imo ipangutana pirmi, maayo ba ni para sa uban? Maayo ba ni para sa kanang among kasilinganan? Maayo ba ni para sa mga tao nga kanang duol sa akong kinabuhi? Maayo ba ni para nila? So dili na nimo siya makita kay ngano man kung panalitan ang imong heart dili siya good. Pero kung good mo na makita nimo pirmi. And that is why it is more joyful nga sa pagtrabaho nimo daghan ang mapiksan ba? Daghan ang mapiksan. Mo na siya nindot kaayo. Mo na tinuod nga prosperity. In verse number 24, tanawa, there is that scattereth, and yet increase it.
And there is that withhold it more than is meet, but it tended to poverty. Nag-hoard, nagkupot, nagtago. Pero, tanawa, it tended to poverty. Ang resulta, ang padulngan, kalisod. Pero naay tao nga nagsigig hatag, nagsigig tabang, way kahadlok mahurot mga kaigsunan. Naapa, sige, naapa. Kaya ang iyang pagsalig to as Ginoo, it is hard to imagine. Kung imo na naon ba, usa man na pag-imagine nato nga, kanang di mahurot, sige taghatag, kunya, dili siya mahurot, mga igsoon, sa atong kaugalingong unahuna, mahurot yun na. Pero ang wa nimo nahibaw, kisa may tigpasod. Another thing, nga makaingon ka mahurot, tungod kay ang imuhang kita sa kinabuhi, kay baw ka pila ray musod? Kay baw ka ba? Fix, linear ang imuhang source. So, gibutang nimo ang imong kaugalingon sa sayop nga posisyon. Pero kung ang imuhang resources residual, ang imong resources mga kaigsuonan, pwede bisag asa ipamutang dali sa Ginoo. Prepared ka. O sa computer pa, ready ka daan. Nga bisag unsay upgrade diha, dili mo bag down ang imong computer. Di ba? Kay dako kay ka og kanang imuhang CPU, dako kay power. Ang imong memory, dako kay power. Di ba? Ang RAM nimo, taas na daan. Naka 32 na kadaan. Pagka, ready ka, any enhancement and kanabitong upgrade sa imuhang system, dili ka mo bag down. Pero kung panlitan ang imong intaw, pinchum pa, bisag kung sa sud sa upgrade, wa na. Pero timkamang ng imong laptop o imong computer, di nakasakay ba? Ingon ana sad ta, magsige tag upgrade, magsigig update mga kaigsunan, di ara ang pang-upgrade, di ara ang pang-update mga igsoon. The Bible is never outdated. Basta ato lang yun kanunay yun i-renew. Mo man nag-ingon sa Bible, renew. Imong i-renew ang imuhang kasing-kasing, ang imong soul. I-renew nimo pinaagis pagtuon sa pulong sa Ginoo. Then masabtan nimo mga kaigsunan, hinduta di upgrade man niyo, wa man taan ni sa una. Unya kay nakita nimo ang verse 24, there is that scattereth and yet increaseth. Wow, I like this. New feature. Imong gi-download dayon, nagdali-dali kag download mga kaigsunan, there is that scattereth and yet increaseth. Hallelujah. Mo na nga na-enjoy nimo ang feature sa verse. Diya pa ay, verse 25. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Kanang last part diha, he that watereth and be watered also himself, mauna ang pwede nimo i-kuha na siya, i-learn na siya as teaching. Ikaw nga nagsigig tudlo, makakat-on sa kag-apil. O na nga nindot kayo ni magsigig tagpanudlo kay matudloan tag-apil, mo-grow tag-apil, mabasa tag-apil. Kanindot ana nga feature. Unya kaning the liberal soul, unsa may pasabot ana? Unsa man na? Liberated? Liberated nga kalag? Dili oy, manggihatagon nga kalag na mga kaigsunan. Unsay may tabo sa manggihatagon? Shall be made fat. Di ba? Dili ni siya physical fatness. Manambok ang atong panudlanan. Manambok ang atong panginabuhi. Manay giingon, sexy na rich. Pait kaning masexy ta kay wa tay budget pagkaon.
napugos ba, mailhan man ay naseksi na sila kay kanang wala gyud hand to mouth gyud. Mailhan na to ang kutis ba mailhan? Kaysa katong sexy bisag daghan kaayong sustansya nga pwede niya kaunon. Muna lahi tong healthy na nga blooming, blooming. Pero naamag yung mga tao nga lisod kaayo pa pugngan ba nga burot man jud. Nagyoy. Muna digin sa depende sa lawas mga igsoon. Di na to agdon ang dili na to himong barometro ang size sa body sa prosperity. Kaya naagi mga lawas sa og kaon di gyud dako. Naagi sa mga lawas nga bisag gamay ray kaunon muburot jud. Tinga ka na di ba? Agree mo na kanang metabolism ba? Paspas ka ayo mo burn. Napoy uban nga piting hinaya mo na tumatambukay gyud. walay chance. In verse number 26, he that withholdeth corn, the people shall curse him, but blessing shall be upon the head of him that selleth it. No hoarding. Kung naay nanginahanglan, do not hoard. Remember in the book of James, mga kaigsunan, somebody came wanting some food. Unsay giingon sa giduulan, I will pray for you. Just go, makakaon na lagi ka. Pero wa nimo tagai. Ninduta sa imong pagtuo, makakaon na lagi ka. Pero unsay giingon sa Bible bahin sa imong pagtuo? Dead. Patay siya nga klase nga pagtuo. Kaya ang giingon sa Bible, mga kaigsunan, you should have shared. Ang problema, imong gi-hoard ang imong blessing. Gikupta nimo imong panalangin that you are not able to share your food to the person who needs food. Dapat i-share nimo unta to. Opportunity na unta to. Again, true prosperity comes through giving. That is the principle of generosity. Di pwede ma-change. Number 2, the pursuit of goodness. The pursuit of goodness. Righteousness, not wealth, ensures lasting prosperity. Nagtuo ta, amount of money, mas daghan tagpundo siya rog kaya ni hutdon. Mga kaigsunan, there is no amount of money nga makaingon ka, dili siya kaya hutdon. Basta number ang imong saligan, kana nga number na agyod na subtraction, division, mga igsoon, daghan na klase-klase nga pagkuan diha, pagtapyas anang imong number nga imong gisaligan. And it's so quick to consume numbers. Pagkadali ara hutdon ana. Mas dali siya hutdon kaysa patubuon. Mo na prinsipyo sa numbers. Na kung numbers, kung money ang imuhang gi-focusan sa imong kinabuhi. Pero kung righteousness, mga igsoon source man na. Righteousness is source of wealth. But wealth is never a source of righteousness. Dili siya pwede himong source, mga kaigsunan. So therefore, it is not wealth, but it is righteousness that will ensure ang imuhang prosperity mo last. In Proverbs chapter 11, 27 to 29. Tanawag sige tudlo sa Bible. The Bible says, he that diligently seeketh good procureth favor. But he that seeketh mischief, it shall come unto him. Maunay. Si Haman, perfect example. Unsa may tinguha para ni Mordecai? Mischief. Gusto niyang gubon ang kinabuhi ni Mordecai.
Bati ang iyang plano para ni Mordecai. Unsay nahitabo ni Haman, ni balik mga kaigsunan ngadto niya. It doesn't matter how long the road before your mischief will take U-turn and go back to you. It doesn't matter how long the road will be. It doesn't matter how long the time will be. One thing for sure, according to what the Bible says, it will come to you. Mubalik gyud na nimo. Di ba? It may take years, but it will surely come back to you. Kung dautan ang imo plano sa imong isig katao mga kaigsunan. Di gyud masipyat ang pulong sa Dios. Pero unsay gingon sa Bible, he that diligently seeketh good, unsay iyahang maabot, procureth favor. Di ba mo na kinanglan na tos itong kinabuhi? Brad, gamayng pabor lang, Brad. Sir, gamay lang nga favor. Mga igsoon, good news. Asa gikan nga favor from the Lord. Kung ang atong favor gikan sa Ginoo mga kaigsunan, pwede bisad kinsa mohatag nimo sa pabor. Basta ang favor nga imong naangkon gikan sa Ginoo, it could be from whosoever. Mao nay nakanindot ang mga tao ba murag lisod kay kabalibaran ba? Diba? So kung ikaw naa ka sa saints, unya lisod kay kabalibaran, pasensya na lang. Lisod magyud kay na balibaran ng imong baligya. Pasensyahin na lang. Okay ra mo ana. Mo nay nakanindot mga kaigsunan. Ang sekreto, diligently seeketh good. Wala lang nga kanang murag accidentally good. Dili siya accidentally good. Ikaw na good lang ka tungod kay no choice. No choice na kay nainsigbantay na to. Dili na mao nga goodness. Ang ipasabot na goodness diri, gituyuan gyud nimo. Gitun-an gyud nimo, gikat-on gyud nimo, gipangita gyud nimo diligently. Di ba? Asa man nato makita ang goodness mga kaigsunan diri? Imong gikat-on, nakat-onan nimo, nabasahan nimo, o nakat-onan nimo, gi-download nimo, gi-apply nimo, gihaguan gyud nimo, ni resulta goodness. Mga igsoon, maunay mo procure og favor. Pero katong sulagma lang nga nakahimo kag maayo, sulagmag nakahatag kay na corner, di ba? Sulagma nakatunol kay gawas na ni manayming sa niya mangayo, kana mang nay nagtan-aw. Oh. Diba? Pero wag gusto niya gituyo god. Gigutom lang gyud siya ba nangayo sa imong pagkaon. Unya ang imong utok nga dautan maoy nagunahuna nga grabiya sa ning bataa manayming sa ni. Gutom ba kaayo? Oh. Hawa na bi. Imo pangungan pinasmile pa. Hawa na bi. Gutom kay ba? Wag ito'y value. What ito'y value? Muna to siya naka-timing si Satanas og buhat og maayo. Pero sa mosagot kag sa dili si Satanas sige na kinahanglan panalangin. Pasabot na alang gyud sa imong kasing-kasing nga dautan ka. Mga igsoon, it is our duty and responsibility to seek after what is good. And the good thing, those good things, mga kaigsunan, is not easy to find. And it's not easy to get.
Kinahanglan gyud siya og study, kinahanglan gyud siya og effort, kinahanglan siya og sacrifices. Kinahanglan siya og diligence. It is not that easy. Kaya mo dili siya anak ka easy, kay ang gibugti sa Ginoo mga kaigsuonan dagko kaayo. Mabito na kanang giving, very short word, duha ka syllable, giving. Simple kayo. But it's very hard to do. Kano lisod na siya buhaton? Kay dako kay bugti ang Ginoo sa mga giver. Mahal siya ba? Ngano siya mga bulawan, dili sayon kuhaon, mas dali ra to makuha tong uban nga mga metal, mga kaigsunan, nga kanarang gamiton para sa mga sakyanan, kanang mga naputhaw lang nga ordinary ba, himong tubo. Yun na, mas dali ra na siya kuhaon nga klase nga mga metal. Pero katong mineral, mga igsuon nga perting mahala, perting lauma po na kuhaon mo lisod kaya na kuhaon mga kaigsunan. Usahay, mangayo pa nagkinabuhi. Nga naman, mahal man siya. Nga the more siya expensive, the more hard nga makuha. Muna kani, gitudluan tas Ginoo ni, mga igsoon, dili ni siya sayon. Muna ayog sayon sayuna. Sayon na ay, diligently seek it good. Kana, hali ra kayo na. Uy, tanaw na to. Tanaw na to. Kilala ka mo sacrifice, surrender yourself to the Lord. That is one of the hardest part to do. Can you surrender your life to God? Can you surrender your wickedness to the Lord? Can you give up your carnal side? Manay lisod kaayo nato mga kaigsunan, bugnoon pa na nato atong kaugalingon ana. Verse number 28. The Bible says, he that trusteth in his riches shall what? Fall. Ma-fall siya. But the righteous shall flourish as a branch. Mao na gukura mga kaigsunan ang goodness. Mao na nindot kayo usa sa plano nako sa kong kinabuhi karong 2025 is the pursuit of goodness. Do you agree? Dili kay the pursuit of happiness. Shallow kayo na. The pursuit of happiness. Dara nindot, the pursuit of goodness. Ayog saligi ang riches. Because riches, dado kanas kanal. Di ba? Ayog saligi. But the righteous shall flourish as a branch. Kaya ang righteous, wala na nagsalig sa kwarta. Ang righteous nagsalig sa source sa iyang righteousness. And who is the source of righteousness? God. Who will help us to enjoy and to apply righteousness in our life? The Holy Spirit. Tuwa ka nakarelay dito. Where is the source of information regarding righteousness? The Bible. Meaning, we have it all. We have it all. Sa kalibutan, we could stumble. Pangigsoon. Full of darkness. Full of holes. Snares all around us. And it is the Word of God that will tell us where to step. It is the Word of God that will tell us where to put our foot each time nga muhimo taglakang mga igsoon. It is the Word of God that will show us the way. Through the help of the Holy Spirit, of course. Mo nang importante kayo mga igsoon nga kung naa naman lang gani tay gukdon sa atong kinabuhi. Pursuit goodness, not money. Pursuit goodness. Because the righteous shall flourish for sure as a branch. Verse number 29, he that troubleth his own house
shall inherit the wind. And the fool shall be servant to the wise of heart. Ay, induta ni oy. Sugdan na to sa atong panimalay. Kana magsigig cause of trouble sa inyong balay? Muna sigig layas? Muna magsigig palayo? Nga naman, mo to ilang ma-inherit. They will inherit the wind. Palid. Sa simbahan. This is the house of God. Whosoever will trouble the house of God, the same thing, will inherit the wind. Di ba? Mo na imong makuptan, mo na imong ma-inherit. Asa man ang wind? Mustay ba na siya? Will the wind stay in one place? Dili na siya matawag og wind kung magstay na siya in one place. How to know that the wind is so moving? Kanang kuan kay siya ba? Sa movie wind. Butangan na to og kanang kuan murag palabad-palabad. May bawa na to, wag gyud hunong ning wind. Grabe ni si wind oy. Kalihukan ba ni wind? Mo na ma-inherit. Mo na mga tao, mga membro sa simbahan nga sige lang ka pangitag kagubot, palit, sige ka kapalit, wag tang ka. Pursuit of goodness, mga igsoon. Never allow yourself nga ma-indulge ka sa worldly way nga money, everything is money. Money. Dili na mo makapa-sustain sa atong riches, sa ato ang prosperity, but it is the righteousness, then pursue it. Make a pursuit of goodness. Number 3 and last, the power of righteous influence. Dako kayo panalangin ni mga kaigsunan, power to make us prosperous. Kaning righteous influence. Who can make us righteous? God. Giunsa man taniya pagkahimong righteous from being wicked. Giunsa taniya paghimong righteous. He cleansed us with His precious blood. He saved us. He gave us the Holy Spirit to guide us and teach us His ways. Gimaintain sa Ginoo ang atong righteousness pinaagi sa pulong niya, gihatagan ta niya sa iyang pulong, gitagaan ta sa balang espiritu para tudluan ta, makakaton ta sa iyang mga pulong. Atong i-apply, gitabahangan ta sa balang espiritu sa pag-apply. Wala ta biyai sa Ginoo. Gitagaan ta nga step by step gyud tabangan ta sa Holy Spirit. Unay na kanindot. So, kaning righteous influence, dako kay panalangin. Sa ato pa, kung ikaw Kristohanon ka, unya wala ka nag-pursuit sa goodness, walay righteousness ni mo na-experience sa kinabuhi, how could you influence others? This is discipleship. Mga kaigsunan. Prosperity is not just material, but spiritual. Dili puro kwarta lang mga igsoon ng prosperity. Pero mas dako og portion ang spirituality. In verse number 30 to verse number 31, English Bible, mga kaigsunan, the fruit of the righteous is a tree of life. And he that winneth soul is wise. Hindu to. Ganan mo ang verse? The fruit of the righteous is a tree of life. Tree of life, mga kaigsunan. Kasi pasabot na ng tree of life. It's a supply. It's a tree of life. Ang usa ka Kristohanon, mga kaigsunan, nga nagsunod sa Ginoo, nga nangalagad sa Ginoo, mahimo ka, mga kaigsunan, like a tree of life. That is your fruit.
sa imong righteousness. Biblia na yun, nag-declare na, the fruit of the righteous is a tree of life. Nagsupply o kinabuhi, mga igsoon. Nindot kay ba, kung imo nang i-picture out, mura ba og kanang, basta naay naginahanglan, ikaw gyud maunaunaan. Kay kibaw sila nga mura kag tree of life. Kibaw sila nga sa kanapo nga approach o siray mabalibaran gyud ana. Ang siyam makadawat gyud. Hinduta ano? Kay sa miyan asa makapadung adto ni brother kon ayaw na lang. Kaysa usa ka gatos muduol na may lagnay usa matunulan. Atras. Nakasabot ta igsoon. Kaya nga naman, hakog kaya na, piting laugaan ng igsuunas pagtuo. Pero kanang makaingon ta mga igsoon, the tree of life, may mong fruit. Ang bunga sa usa ka matarong is a tree of life. And he that winneth souls is wise. Kung imo nang i-match ang duha mga kaigsuonan, people will know that you help. People will come to you. And you are a soul winner. Unsa may mahitabo, then many people will know the Lord. Nakasabot kaigsuon? Well, if that's the case, kung ikaw ang Ginoo nagtan-aw kay imong anak, ingon ana, will you stop the blessing from falling to him? Will you stop the blessing from going to him? Mumando pagkag mga panalangin, oy, blessing. Usa ka batalyon. Attack. Manduan na magud sa Ginoo ang mga blessings God. It will be God that will orchestrate all the blessings to look for you. Kaya bisag asa pa ka nga part sa kalibutan mga kaigsunan. When God sends it that you need it, He will send it. Kung tuwan ni sa iyaha ang imong pagsalig. Dili kuan ba? Assured ang Ginoo ba nga dili nimo ilisan ang Ginoo sa imuhang kasing-kasing. Walay source of this world, mga igsoon, nga makapareplace sa imong utok sa Ginoo nga imong gialagaran. So makasalig ra siya nimo nga bisag unsa pa ibubo ni animo, tuwag gyapon nimo pagsalig niya. Dapat ingon ana ta mga kaigsunan. Then that righteousness nga na-build sa atong kinabuhi, let's influence others. Ato silang i-influence ana. Dako kay ng blessing. Verse number 31. Behold, the righteous shall be recompensed where? Where? Come on, where? In the earth. Much more the wicked and the sinner. Nagibaws yun, nagibaws. So, mo na mag-careful ka. Naaba ka sa righteous side or sa wicked side. Kaya naagibaws yun. Naagi recompense. Are you listening? Mo na never think bad towards your brothers and sisters. Labaw na gyud sa simbahan sa Dios. Kung mayawaan ka mga kaigsunan, kasabig yun ang yawa gyud, ayaw kung damay-damaya ana imo kadautan ha. Sabaan gyud nimo dayon. Ayaw jud ko paunahuna dautan sa akong simbahan. Ayaw jud ko paunahuna dautan sa tao nga gipadalas Ginoo nako para tudluan ko sa pulong sa Dios. Yawa ray makapabuhat nimo ana mga igsoon. So kung moabot na sa imong unahuna nga maglain ang imong utok sa imong pastor, uy, kaning yawaan ni pahawa, uy, pahawa, di ko gusto mo sunod nimo. Nga naman, bugtian na mga igsoon, there will be recompense.
Naibugti ana. Ingon na ba ang Bible? Much more. Much more. Labaw na ang wicked ug ang mga sinner na ay recompense sa inyuhang mga gipanghimo. Moabot ang panahon, muanig yun ka. Moabot ang panahon. Kung hindi man ngayon, bukas, at magpakailanman. Darating din ang araw ng paniningil. Bible man na. Bible man. Pero unsay gusto nato mga kaigsunan nga madawat, bugti sa atong gibuhat. Righteousness or wickedness? Kita na'y pili, anak. Kay siguradong balusan gyud ta mga igsoon. That is the power of righteous influence. Siguruhan lang gyud nga righteous influence. Dili siya wicked influence. Kaya usahay ra ba kaning mayawaan na ta, mangita mo gyud kauban, brad. Kibaw ka, brad. Lain kay ko gibati, brad. Kinsa man ni pastor, brad. Paminawa lang ko, brad. Ay lang sa react, brad ba? Mas may padritsoon na mo, get thee behind me, Satan. Ayaw ko i-influence ng imuhang anger. Diba? Mabitan na kita natin mga negative thoughts. Never share it. Don't ever share it. Negative thoughts man na nimo against the church, against the authorities, no? Ayaw gyud nag i-share gyud. Settle that with the Lord. Kay gikuan ka, gipugasan ka sa yawa ana mga igsoon. No, mga anak, wicked kayo imong tanaw sa imong parents, ayaw jud, ayaw buhi ina mga kaigsuonan. Tubag-tubag ka sa imong parents noon. Deal it with the Lord. Isumbong na sa Ginoo mga kaigsuonan. So, principle of sowing and reaping. Sowing generously, reaping abundantly. Pero again, ikay mo pili unsa imuhang i-reap. Out of wickedness or out of righteousness? It is your choice. Every head bowed, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you for giving us this wonderful lesson that you have allowed us to hear tonight. Salamat kay Lord sa pagpahimatngon, mga warnings, nga imong gihatag kanamo Lord tonight. Salamat kaayo nga ikaw tudlo kanamo Lord nga naagi bugti. Manindot man o mabati ang among buhaton sa among kinabuhi, naagi bugti gyud. And please help us not to gain something, Lord, out sa among wickedness. Help us, O God, nga among i-repent ang among mga bad side sa kinabuhi. Please forgive us, O God. Cleanse us from your precious blood, O Lord Jesus. And allow us, O God, to repent and to change our ways. Every time nga imong mibadlungon sa imong mensahe, tuguti, Lord, nga among yung isurrender ang kanang mga bad side sa among kinabuhi. Nga ang yawa, dili gyud mo hunong og butang ana namo, Lord. So expected yun. Every time we come to church, mga ego gyud mi. And we are so grateful sa lihok sa balang espiritu sa among kinabuhi. And I pray na tagaan mi nimo, Lord, og kaisog nga dili mi mo suki sa guidance sa balang espiritu within us. Again, Lord, thank you so much for rebuking our sins. And please cleanse us, O God, tonight with your precious blood and renew us once again so that we could restart our life according to your will. Salamat kay Lord sa invitation. I pray that you will bless your people to come
to kneel down before you, to honor you, O God, tonight. Lord, this is for your glory. We pray in Jesus' name. Why don't you come tonight? Why don't you kneel down before the Lord? Why don't you